Maraming salita ng Diyos ang nakapagpabago ng buhay ko. Isa po riyan ang sinabi sa Pablo na, "Thank God at all times because that is the will of God for in Christ Jesus." Yung ganong klaseng salita, "Thank God at all times." Ibig sabihin po pala noon ay magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng bagay. Hindi lang yung mga bagay na magaganda, kundi pati yung mga bagay na pangit. Ipagpasalamat sa Diyos. Alam niyo po, ito isa sa mga nagpabago ng pag-uugali ko, yung pagpapasalamat sa Diyos. Kasi akala ko nung araw, magpapasalamat ka lang sa mga bagay na magaganda, at yung mga pangit, ipagdadasal mo. Pero yung pala, kasama para sa pananampalataya, maganda man o pangit, masarap man o masaklap, ipagpapasalamat sa Diyos. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo po ay patungkol sa pangangaral ng 12 inutusan ni Jesus upang ipangaral ang kaharian ng Diyos sa madla at pagalingin ang mga may karamdaman. Si Jesus sa ating ebanghelyo ay pumili ng 12 upang sila mismo ang mga ngaral ng mabuting balita. Nilibot nila ang lahat ng dako, ipinangaral ang ebanghelyo. At pagkaraan po noon ay marami na pagaling sa kanilang karamdaman. Yung salita ng Diyos ay totoong napakahalaga kay Kristo, sapagkat sa Kanya mismo nanggaling, inihabilin sa Kanyang 12 apostol ang pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat doon din po magmumula ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, kaya nga ako nagsimula ng ating pagnilay-nilay ng isang salita ng Diyos na sa akin po mismong personal ay totoo nakapagpabago ng buhay. Meron pa nga hindi ko makalimutan yung ako po'y seminarista at nagbabalak na akong lumabas sa seminaryo, hindi ko makalimutan yung salita ng Diyos na sinasabing, "He took the bread, looking up to heaven, gave thanks, broke the bread, and gave it to His disciples." Yung pong aming retreat master, sinabi niya sa amin habang kami nandoon nakikinig sa isang retreat. At ako po'y nagbabalak na lumabas ng seminaryo after 6 years of seminary life. Talagang nagbabaya talaga akong lalabas. At yung aming retreat master, sinabi ba naman sa dinami-dami ng mga bulaklak at ng mga halaman dito sa ating kapilya, bakit yan ang nandiyan? At sa dinami-dami ng kabataang, bakit kayo nandito? Abi, para akong sinampal. Babalak ako lumabas sa seminaryo tapos sasabihan ba naman ako na sa dinami-dami, bakit ka nandiyan dyan, Arlo? Aba, yung salita ng Diyos na yun dinugtong ng paring SVD at sinabi, "He took the bread." Sa dinami-dami ng tinapay, bakit yung tinapay na yan ang nandiyan dyan? Alam niyo po, nagbago ang buhay ko magmula noon. Naiyak ako habang ko nakikinig sa Kanya, pinapaliwanag ang salita ng Diyos, at doon, nagpatuloy ako ng aking seminary life. At ngayon, naging pare rin ako. At sigurado ako, kayo rin po ay nagkaroon ng kaliwanagan sa salita ng Diyos. Halimbawa, hindi ba kumisang kayo'y naguguluhan, tapos hingi ka ng payo, at ang pinakamagandang pagpapailaw sa isang madilim na kaguluhan ay yung salita ng Diyos. Pinayuhan ka, nagliwanag ang iyong pag-iisip. Kaya kapag ka sinasabing enlightened, ibig sabihin nagliwanag. Pag sinabi nag-enlightened, ibig sabihin naggumaang. Kaya nga salita ng Diyos is an enlightenment. Ito ang ating pinanghawakan. Ito ang ating ilawan. Ang ilawan sa ating mga paa ay ang salita ng Diyos. Yung ating first reading mula sa mga kawikaan ay binabanggit. Ang bawat salita ng Diyos ay subok na. Isang kalasag sa mga dumudulog sa Kanya. Ay totoo po. Siya'y parang lakas sa atin. Ang salita ng Diyos ay kalasag. Isang proteksyon sa mga bagay na pagsubok sa atin.
at hindi lang proteksyon, kundi lakas at liwanag ng ating buhay. Kaya ang ating salmo responsoryo ay tungkol sa ilawan. At binabanggit ang ating salmo responsoryo, ilawan sa aking mga paa ang iyong salita. Bakit iilawan ang ating mga paa? Ay para nga maging gabay ng ating buhay, na sa bawat yapak ng ating tutuntunin, ang ilaw ng salita ng Diyos ang ating gabay, ang ating ilaw upang sa gitna ng kadiliman, tayo makakapaglakad na matuwid patungo sa kanyang kaharian. Kaya ang ating ebanghelyo ay patungkol sa utos ni Jesus na ipangaral ang mabuting balita, ipangaral ang kaharian ng Diyos sa lahat ng tao. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay nakakapagpabago ng buhay. Ikaw tiyak ay may pagkakataong magbago ng buhay. Pakinggan lamang ang salita ng Diyos. Tamang-tama nga po ang ating palatuntunan, tinawagang salita ng Diyos, salita ng buhay. Pasasaan ka pa? Ito na yung palatuntunan kailangan natin upang magkaroon ng ilaw sa ating mga paa sa ating paglalakad patungo sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay subok na. Ang salita ng Diyos ay kalasag sa ating buhay. Kaya mga kapatid, makinig sa salita ng Diyos. Subaybayan ang palatuntunang ito, salita ng Diyos, salita ng buhay. Dito sa TV Maria, isang handog nating lahat para sa inyo upang ang inyong mga paa ay mailawan ng salita ng Diyos, salita ng buhay.